hindi ka pa makatulog. Hindi lang po ako dalawin ng antok, Nay. Pasensya ka na, anak, ha? Pati ikaw, nadamay ka sa gulo namin. Hindi ko lang po akalain na ganun pala katindi ang galit sa inyo ni Ma'am Alona. Nay, paano kung subukan ko kaya siyang kausapin? O kaya yung anak niya, mukha naman mabait eh. Baka po sakaling magkabati kayo ulit. Anak, narinig mo ang tatay mo. Mahirap magtiwala. Pero Nay, paano naman ho tayo? Iiwasan lang ba tayo palagi? Magtatago na lang ba tayo dito? Nay, wala naman tayo ginagawang masama ah. Eden, Kung ganito lang magiging sitwasyon natin, baka ito na ang pagkakataon para hanapin ko talaga ang parlante. Anak, ngayon lang ang nakikita kong solusyon. Oras na makita ko yun, wala na tayong dapat katakutan. Wala namang api sa atin. Nay, sana maintindihan niyo yung dapat kong hanapin ang parlante. Ano yan? Ito ang tinatawag nilang perlante. I was doing a research sa island nila Mami. At nakita ko ang tungkol dito. Interesting. Tungkol sa ano yan? Well, according sa research, matagal na raw hinahanap ito. It's actually the biggest pearl in the world na nahanap sa Pinas. Ayon sa kwento, sinusubukan daw bilhin ng mga Espanyol, pero ayaw ibigay ng datong nakakuha nito. Pero nung magkasakit ang asawa niya, at isang Espanyol ang nakagamot, binigay niya ang perlante bilang isang regalo. Kaya lang, lumubog ang barko niya. In between ng island na yun. Nakita mo yun? At naniniwala ang mga tao na nasa dagat pa rin ang perlante. Ilan milyon siguro halaga niyan? You bet. Sobrang dami na naganap. Wala pa rin nagsucceed. Pero, marami ng urban legend tungkol dyan. May isang version na ang dato raw mismo ang kumuha ng perlante para ibigay sa mahal niya. Kaya lang namatay siya bago niya nakuha ang perlante. Sabi tuloy nila, perlante raw yun ang pag-ibig. At kapag nakita mo yon, you will soon find out who is destined for you. Talaga lang, ha? Para tuminutino ka na. Sira ulo, ano tingin mo sa akin, gago? Hindi naman, kaya lang sa sobrang dami ng mga naging girlfriends mo, wala ka pang sineryoso. Anong magagawa ko? Wala talaga. And I really don't mind. Di naman talaga ako naghahanap ng babae sa seryosohin ko eh. Eden? Eden, pwede ba tayo mag-usap? Ahmed, ayoko makipagtalo. Ako rin, ayoko nagkakaganito tayo. Eden, pasensya ka na sa sinabi ko sa'yo kagabi. Hindi ko gusto yung sinabi ko. Pero naiisip mo pa rin yun. Ahmed, ganun ba talaga kababaw ang tingin mo sa akin? Eden, nagselos lang ako. Ewan ko, pero nung kita ko magkasama. Ahmed! Alam ko, wala pa akong karapatan sa'yo. Alam ko, hindi pa sapat naramdaman mo para sa akin. Pero sana naman maintindihan mo yung naramdaman ko sa'yo. Huwag mo naman sana kalimutan yung kasunduan natin. Yung kasunduan natin ng tatay niyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nakakalimutan yon. Salamat, Eden. Total,
Total, nandito ka na lang din naman. Baka gusto mong mamasyal. Samahan ka nito ni Frida. Sana bago niyo ako husgahan o pamilya ko, bigyan niyo ako ng chance para makilala ng gusto. Mukhang nangyayari na ang mga plano mo para kay Sig at kay Eden. Mapapaibig talaga ng anak natin, ang babaeng yan. Asa pa siya na magugustuhan siya ni Sig. Hindi lang basta isla ang lugar na to, si. Yung mga pawikan na yan, ilan lang yan sa mga buhay na maapektuhan dito. Hindi lang kami. Masyado ka atang nagsisipag ah. Para kanino? Para kay Eden? Alam mo namang hindi magbabago pagtingin ko sa kanya, di ba? Kahit sabihin ko sa'yo ngayon na magkasama sila ni Sig. Mabait ba talaga si Ma'am Alona? Kung makilala mo lang siya, Eden, baka magbago pa't tingin mo sa kanya. Sigismundo, asawa ko yun. Ano nga ba ako sa buhay mo? Parehas tayo nakikinabang sa asawa ko. Kailangan ko siya ngayon para matupad lahat ng plano ko. Eden! Anong ginagawa mo dyan? Sino kasama mo? Na magmahal